Kaya nga pala mga kaagapay na. At gusto ko lang naman mag-react doon sa isang Pilipina na nag-abroad at tumagal siya ng 30 years sa abroad, sa Singapore. Medyo nakarelate ako kasi ang nanay ko ay galing din sa Singapore. Doon din siya nag-abroad dati. So medyo relate ako dito sa istorya ni nanay. At 30 years siyang nagtrabaho sa abroad, pero sawing palad hindi maganda yung naging kapalaran niya, no? Kasi ayon sa kanya ay hindi na siya nirerespeto ng kanyang mga kamag-anak, mga anak, mga pamangkin. So masakit para sa isang OFW na nagsakripisyo ng 30 years. Kalain mo yung 30 years? Diba? Halos kasing edad ko na yun. So, masakit. Gusto ko lang mag-react at sabihin sa mga kamag-anak na nasa Pilipinas, no? Kasi sobrang sakit nun sa isang OFW na pag-uwi mo sa Pilipinas na akala mo magiging okay ang magiging kalagayan mo kasi nga nag for good ka na. At saka ayon pa dito kay nanay na mild stroke daw siya pala. So kaya napauwi siya, kaya umuwi na siya kasi nga siyempre mahirap naman kasi nga health issues na yon. So umuwi na siya. So ganun na nga ang nangyari, hindi pa maganda yung sitwasyon niya sa Pilipinas. So ito po yung sinabi niya, panoorin po natin. Para sa mga katulad kong OFW, mag-ipon kayo para sa sarili nyo. Huwag nyong ibigay lahat sa pamilya kasi hindi kayo nakakasiguro na pag tumanda kayo at wala na kayong pera, aalagaan kayo ng mga yan. Yun nga mga kagapay, no? Yung sabi ni nanay, mag-ipon para sa sarili. Agree po ako doon mga kagapay, no? Kasi bilang isang OFW, napakahirap po na malayo sa pamilya. So sabi ni nanay, mag-ipon para sa sarili. Totoo po yun. Huwag po lahat ibigay lahat. Magtira po para sa sarili. Sabi nga nung isang sikat na financial instructor, at sabi niya, pay yourself first. Diba? Bayaran muna natin yung ating sarili bago natin ibigay kung ano ang pangangailangan ng ating pamilya. Magtabi tayo kahit konti para sa ating sarili. Huwag nating ibigay lahat. Mga kagapay kong OFW, yung po sana ang lagi nating tatandaan. Kung tayo ay isang breadwinner, minsan yung breadwinner, minsan gas-gas na yan eh. Yung usaping breadwinner na yan. Hindi porket breadwinner po tayo mga kagapay, no? Tayo na lahat. Ibigay na natin lahat. Alam nyo po ba kung ano pang magandang gawin sa mga breadwinner? Na ako rin, breadwinner din ako. Ang ginagawa ko na lang po ay binibigyan ko na lang yung pamilya ko ng pampuhunan sa isang maliit na negosyo, tindahan, para sa ganon hindi po sila umaasa sa akin. Sabi nga nila, pag binigyan mo ng isang tao ng isda, turuan na natin mangisda para sa ganon may makakain siya sa susunod ng araw, mga buwan, ganyan. Di po ba? Tama, di ba? Pag binigyan mo ng isda, turuan mo na rin ng isda para sa ganon hindi umasa sa atin. Diba? Kasi tayong mga OFW, napakahirap dito sa abroad. Kasi ang ating mga kamag-anak, mga relatives sa Pilipinas, hindi naman nila talaga alam kung anong sitwasyon natin dito eh.
kahit sinasabi natin na mahirap dito, magastos, maraming bayarin, hindi nila yung lubos-lubos na maintindihan kasi hindi nila nararanasan. Kaya ang alam nila, ang mga OFW, mapepera. Minsan nga, di ba, ang weird na mas marami ka pang hawak na resibo kaysa pera. Totoo po yan. Nangyayari po yan, mga kagapay, no? At doon kay nanay, talagang nasaktan ako ng lubos kasi isa rin akong OFW, no? Kasi yung ginagawa kay nanay, hindi na makatao, binabastos, hindi na nirerespeto, iniinsulto. Ang masakit doon, mga kagapay, ay mga kamag-anak niya mismo. 'Di ba? So, saan pa ba siya tatakbo sa mga pagkakataon o mga panahon na kailangan niya ng karamay sa mga problema niya? Di ba dapat sa mga kamag-anak, di ba? Pero hindi niya na tatamasa yung ganong benepisyo sa kanyang mga kamag-anak, kundi siya ay inaalipusta. So, masakit. Nung napapanood ko ngayon, medyo napapaiyak na lang ako kasi siyempre relate ako kasi nanay ko nag-abroad din, ako nandito rin ako sa abroad. So masakit yon. So dapat ang may masasabi ko lang, no, yung mga relatives namin na nasa Pilipinas, please naman, sana pahalagaan nyo naman yung mga naipupundar namin, yung mga pinapadala naming pera, gastusin naman po sa tama. At sana yung respeto ninyo sa amin na nandito sa abroad, sana po ay manatili. Intindihin nyo po kami kasi napakahirap po malaya sa pamilya. Si nanay 30 years na nasa abroad. Believe na ako sa kanya, 30 years. Diba? Tapos at the end of the day, ganun lang mangyayari sa kanya. So sobrang sakit po. Kaya nalulungkot ako para kay nanay sa nangyari sa kanya at sa kanyang mga pamilya. So sana ay may napulot po tayong aral sa bidyong ito, mga kagapay, mga kapwa ko OFW, saan man tayo, saan mang sulok ng mundo, kung nasaan man tayo, ay yun, lagi nating pahalagaan ang ating perang kinikita. Magtabi po tayo para sa ating sarili. Huwag po natin pabayaan ang ating kalusugan. Huwag natin pong abusuin ang ating kalusugan, mga kagapay. At para sa mga nasa Pilipinas naman, ang hinihiling lang po namin ay pagpapahalaga, respeto. Yun lamang po ang aming hinihiling. At hanggang dito na lang ang ating video, mga kagapay. Sana ay nakapagbigay ako ng konting inspirasyon sa inyo, na motivate kayo, at sana hindi na maulit yung mga pangyayaring ganon. So maraming salamat, mga kagapay, no? At kung nagustuhan nyo ang ating video ngayon, paki-subscribe naman po ang ating channel. At maraming salamat sa inyo. Pindot na rin po yung notification bell para ma-update kayo kung may bago tayong video na i-upload. At hanggang dito na lang, mga kagapay. Mabuhay ang mga OFW. Maraming salamat po sa inyong panunood. Bye bye.